Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng gabi mga lods. Matindi mga news natin, everyday naman yan mga idol, no? Update tayo sa mga nangyayari sa crypto, global news, trending news mga idol. Pero bago ang lahat, alam nyo na, no? Palike mo na ng ating video, subscribe sa ating channel. Yun lang, masaya na ang ating channel mga idol. So let's go! Punta tayo sa ating chart mga idol. So kita nyo, medyo umibabaw na tayo sa ating 50% dito mga lodi, no? Which is a good sign para sa akin mga idol. Sana magtuloy-tuloy ito ngayong Webes. Pero kung titignan natin sa ating Forex calendar, tignan natin kung may galaw ngayon. Miyerkules pa lang ngayon. Wala. Wala. Bukas pala ng 8:30 PM ang meron mga lods. Pero ngayong Wednesday wala. So ako inaasahan ko sana medyo mag-uptrend lang ng konti mga idol para magkaroon man lang tayo ng konting base. No, magkaroon tayo ng base dito sa ibabaw ng 50%. Ayun yung gusto ko kasi kapag walang base mga lodi, medyo delicates tayo eh. No, mas gusto ko yung may base tayo o yung may pundasyon tayo dito. No, na pwedeng panghawakan. Ayan, dyan, no? Para hindi siya rektang gumanon. Di pataas siya. Okay? So, pero ngayon, steady pulso lang tayo dyan. Mga loads, no? Waiting tayo kung ano mangyayari. Kung magko-consolidate siya dyan o babalik siya rito sa baba. No? Pero para sa akin, ano na to eh? Fake na to eh. No? Fake drop na to, mga loads. Paangat tayo. Ayun yung nasa isip ko. Pag dalampasan niya to, no, ayan. Kapag na-break niya yan, mga lodi, sa tingin ko medyo aangat tayo ng kahit mga 1.55. Ayun yung sa tingin ko, mga dito. So, ito, kahit ma-break niya lang to, mga idol, itong blue na to, yung 1.52. If ever, no, na malampasan niya tong liquidation dito, mga lodi, no. So, ayan, ayun yung tingin ko sa chart eh. Okay, so ito, mag-news na tayo, malupit news natin. Ito muna mga idol, no. Sabi dito, Iran may have offered oil tankers in negotiation. Sabi dito ni Red Army Intel Officer Chuck DeBoer says Iran's gift to Trump could be loaded oil tankers currently under sanctions. Kasi yung news natin kanina, alam niyo naman merong niregalo kay Trump. 'Di ba? Na nagkakahalaga ng malaking pera daw 'yun, mga idol, no? At konektado siya sa oil and gas. At mahal daw yun. So, ang sinabi dito, pwedeng oil tankers currently under sanction. This shipment have been sitting in limbo, often sold at steep discounts to buyers like China. The idea, offer barrels already on the water to quickly ease supply pressure and improve negotiation. Not confirmed, but it would explain how talks suddenly shifted tone, no? Kumbaga bigla tayong nagkaroon ng sa Strait of Hormuz. Medyo lumuwag ng konti. 'Di ba? Nag-shift yung tone na medyo nung una parang maangas, 'di ba? Ngayon medyo nagkakaroon na sila ng pagkakaintindihan, kumbaga. Tapos dito, ito yung mga condition Meron ba akong isa pa nito, mga lodi? Hindi ko alam eh. Tingnan ko lang wala. So ito to. Ito yung mga condition, mga lodi, ng hinihingi ata ng Iran. No? Iran issues condition for a potential ceasefire with the United States. No? Para magkaroon tayo ng potential ceasefire, ito yung mga gusto nila. Removal of all US sanction on Iran. Gusto nilang mawala yan. Compensation for wartime damage. O, parang magbabayad sila ng damage. Greater control and leverage over the Strait of Hormuz. So, mas control na nila yung Hormuz pa rin. No limitation on its ballistic missile program. Security guarantees against future US military action. So malamang hindi pumayag dito yung US, mga idol. Hindi sila papayag dyan at malamang hindi magkakasundo dito. Pero meron merong bibigay yung US, no? Na pwedeng tanggapin ng Iran, no? Ay yung inaano natin. At hindi ko alam mo, nakita ko na kanina yung kaya hinahanap ko eh. Pero titignan natin kung baka kasing hindi rin tatanggapin ng Iran yun mga idol eh. So, ito yung gusto ng Iran, mga idol. Tintayin natin kung ano yung sasagot dyan ng US, okay? So, dahil nagkakaroon na ng bakbakan, syempre si Kim Jong-un, papatalo ba to? Kim Jong-un calls US strikes on Iran terrorist acts daw yan, mga idol.
vows to expand North Korea's nuclear arsenal if pressured. No? Ba't kaya yung North Korea hindi binabakbakan ng US, no? Parang open naman sila na gumagawa silang nuclear. Says the nuclearization talks are over if threats continue. Kasi parang mayroon silang deal, no, na denuclearization. So kalma lang yung mga nuclear, mga lodi, at alam niyo naman na meron diyan yung North Korea. So kung gagawin yung US yung ginagawa nila sa Iran ngayon, yung denuclearization talks are over if threats continue, 'di ba? So pag nag-escalate pa daw 'yan, baka mawala na yung denuclearization na usapan, mga idol, sabi ng North Korea. At syempre, eto naman yung sinabi ng Chinese. Gusto ko lang sabihin to kasi parang napaka-interesting. Sabi ng Chinese professor, mga idol, there's a strong possibility that Donald Trump will call a national draft in order to ensure a manpower to fight this war. So ano ba ibig sabihin yan, mga idol? So eto na, basahin natin. Malamang na magtatawag si Trump ng national draft sa pilitang pagre-recruit ng mga kabataan, lalo na ng mga lalaki, 18 years old pataas, para magkaroon ng sapat na sundalo sa isang mahaba at matagal na digmaan laban sa Iran. Dahil dito, magkakaroon daw ng malaking kaguluhan sa loob ng Amerika tulad ng sectarian violence o awayan ng iba't ibang grupo, riot sa kalye at posibleng insurgency na tatagal ng maraming taon. So damage yan sa Amerika. Posibleng magkaroon din ng malaking problema sa ekonomiya, tumaas na ang presyo ng langis, problema sa paglipad o sa airport, mga idol, at iba pa. Tinatawag niya itong predictive history. Batay sa kanyang mga nakaraang hula tulad ng pagbabalik ni Trump at pagsisimula ng gera sa Iran. So na-predict kasi yun nito, mga idol, nung professor na Chinese, mga lodi, no? Yung pagbabalik ni Trump at pagkakaroon ng war sa Iran. Sabi naman dito ng mga reaksyon sa comment, mga idol, no? Karaniwang hindi naniniwala ang mga nag-comment. Marami ang nagsasabi na propaganda ito mula sa China para takutin o hatiin ang Amerika. Hindi naman talaga professor sa universidad si Jiang. Ito daw yun, hindi naman talaga siya professor. Guru lang sa high school at English teacher sa elementary noon. Sinasabi nilang walang chance na mangyari ang draft dahil kailangan ng approval ng Kongreso at hindi naman gaanoon kalala ang gera. Tinatawag na fear porn o doomsday scammer ang kanyang prediction para lang makakuha ng views. Iba naman ang nagsasabi huwag maniwala sa Chinese prediction o kung may draft, padadalhan na lang ng illegal, papadalhan na yung mga illegal immigrants. Ayun na lang daw, wag na yung mga lihitin mga Amerikano. Mga lodi, ang kulit ng mga tao, no? So ayan pero sa tingin ko malabo yan, mga idol, no? Kasi kailangan isabatas yan pero mukhang hindi mangyayari. BlackRock CEO plugs recession risk if oil hits $150. So parang magkakaroon na tayo ng recession, mga idol, kapag umabot ng $150 yung oil. Sabi ni Larry Pink, CEO of BlackRock, warned that oil hitting $150 a barrel could push the global economy into recession, according to BBC. BBC News. BBC News yan, sorry. Yeah, he said prolonged high price would have profound implications worldwide. Pink flagged rising geopolitical risk, especially involving Iran. BlackRock oversees $14 trillion in asset across global. So hindi basta-basta yung comment niya, mga idol, kasi BlackRock ang pinakamalaking sa buong mundo na hedge fund, mga idol, no? So kilala yan at kapag nagsalita yan nakikinig ang mundo, mga lord. So ayun yung sinabi ni Larry Pink, mga idol. Pero ngayon naman nakikita natin, syempre yung sinabi nga ni Trump na medyo nagkakaroon sila ng deal, usapan, at hindi naman, kumbaga imbis na palala, medyo nagkakaroon ng ceasefire. So hintayin natin kung aabot ng $150 yung tawag dito, barrel ng oil. X to post creator revenue. Naku, walang sahod yung mga content creator ng X, mga idol. Update after backlash. Elon Musk has announced a pause on X new creator revenue sharing system until further consideration. The decision follows strong reaction from creators worldwide. The update aimed to prioritize impressions from users' home regions. X said that move would encourage more localized and relevant content. Critics argued it could limit global reach and visibility. The rollout was originally scheduled to begin this Thursday.
Kasi sa ano mga idol, no, sa pansinin niyo sa X, sa X tuloy, sa Meta, sa Facebook, magsabi ka lang o mag-comment ka lang doon ng tungkol sa drugs o kung ano man ang masama, mawawarningan yung ano mo, yung account, no? Kaya nga pagdating dun sa Facebook, pag magko-comment ka ng mga harsh word o kung ano man ng mga masamang word, kailangan iibahin mo yung spelling. Yung A gagawin mong ano, yung at, 'di ba? Yung ganun. Kasi once na ma-detect yun ng FB, magkakaroon ka ng restriction o hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo, baka maban ka pa. Dito sa X kasi hindi. Dito nga sa X may makikita ka dito ng mga video na rated 18 eh. 'Di ba? Sa ano wala na eh. Kumbaga kung makalusot man nare-report nawawala agad. Dito medyo marahas kasi dito sa Twitter sa X. Mga lods walang ganun. So sa tingin ko mas magandang malinis muna ni Elon yung mga ganun. Mga lods no kasi kahit ngayon makakapanood ka dito ng mga something na pang porn site na mga lods no. So ngayon pinost niya muna yung sahod ng mga content creator mga lodi no. Sabi dito, important news past hour, Circle collapse after Clarity Act leaks mga idol. No? Genius originally limited the benefits. Every project built on returns will face this. Will those build a compliance will survive? Why is this important for RLUSD? Because Ripple designed it without relying on returns. And it's built from the start on gusto kong mga lodi, maintindihan. So, kailangan Tagalog natin. Kasi mukhang bumagsak kasi yung Circle mga lodi. Ayan, nakita nyo. USDC stablecoin issuer Circle stock crashes 18% today. Yung stock ng Circle mga lodi, no. Ito ang paliwanag sa Tagalog tungkol sa post na yan. Buod, may breaking news na ibabahagi. Ito, chichara. Tungkol sa USDC. Ang kumpanyang nag-issue ng USDC na tinatawag na Circle ay bumagsak ng 18% ang stock price nito ngayong araw. Dahilan daw may mga leaks o balita tungkol sa bagong batas sa Clarity. Ano yun? Mga idol, hindi pa napapasa, nagkakaroon na ng epekto. Isang batas na nauugnay sa crypto regulation sa US. Paliwanag ng poster. Sinasabi niya na ang mga proyekto sa crypto na umaasa sa interest o sa yield, mga kita mula sa interest na pera nila, ay madaling maapektuhan at babagsak kapag may bagong regulasyon. Patay tayo dyan. Pero ang mga proyekto na mula pa sa simula ay sumusunod na sa batas at regulation, walang masyadong umaasa sa interest. Ano yun? Yung RLUSD mga lodi ay mas ligtas at makakaligtas. Bakit importante ito sa RLUSD? Ang RLUSD ay ang stablecoin ng Ripple, mga idol, kumpanya ng XRP. Ayon sa poster, maganda ang posisyon ng RLUSD dahil hindi ito umaasa sa interest o yield mula pa sa disenyo nito. Kumbaga hindi siya dinesign para doon. Ito ay binuo ng may malaking focus sa pagsunod sa batas at regulasyon o compliance mga idol. Kaya sa opinion niya, habang nahihirapan ang USDC Circle, mas malakas at mas handa ang RLUSD ng Ripple na sa mga bagong regulasyon. Madaling sabihin, mas safe at mas matibay ang RLUSD kaysa sa USDC dahil regulated at walang interest dependence mula pa sa umpisa. No, grabe 'yun mga idol, no. Paano yung nako. Dito alam nyo yung Clarity Act, talagang ang malaking maapektuhan nito yung Ripple, RLUSD tsaka yung XRP mga lodi. Nakikinita ako na. Kinita ako na. Isipin nyo, nag-leak lang bumagsak na agad yung stablecoin na USDC dahil dun. Mga loads, 'di ba? Nako, delicate sa kanila, hindi sa atin. Stablecoin stalemate ano ba sa dito? Stalemate ended. O ayan stalemate. Bad trip Clarity Act and one step from law. Crypto and banks just struck a deal. In a historic agreement, the White House has overcome the Clarity Act core issue, stablecoin yield disputes. Habang tumatagal everyday, nagkakaroon tayo ng ganito. Yung mga deal nila yan, deal na ganito, deal na ganyan. No, pero hindi pa rin napapasa. This paves the way for a Senate banking markup in late April. Naku, tamang-tama yung sinabi ni Brad Garlinghouse, no.
Data from prediction markets signal 63 to 72% likelihood of passage by 2026 with bipartisan momentum boosting ecosystem like Ethereum and Sol. Si George kasi nag-post nito mga lodi. Pansin nyo ako pansin ko lang to. Yan yung mga malalaking crypto content creator yan, sila George, si Altcoin Daily. Hindi nila binabanggit yung XRP mga lodi. Dito kasama naman yung XRP pero di niya binanggit. Ang binanggit niya lang Ethereum and Sol, while DeFi regulations and industry resistance pose risk. The path forward looks cleaner than ever. This regulatory shift is a catalyst that market hasn't priced in yet, mga idol. No, ayaw nila ata kayo kasama. Pero sa tingin ko, ayan sila George, meron niya mga XRP, mga lodi. Imposibleng wala. No, kaya lang, syempre, ayaw nilang magsama ng iba. Ripple test stablecoin with Singapore Central Bank. Nako, ito na Singapore. Ripple is piloting its RLUSD stablecoin inside Singapore Central Bank sandbox to power real-world trade finance payments, mga idol, no? Noong nakaraan, Australia, 'di ba? UAE, ngayon, Singapore, Hong Kong, lahat na mga lodi. The system aims to automate cross-border payments by triggering transactions once trade conditions like shipment verification are met, cutting out slow manual banking process mga idol, no? So, mas mabilis yan mga lods. Papabilisin nila yan ng Ripple, okay? Visa just exposed the XRP master plan. You're not ready for this. Visa Crypto Exchange literally breaks down how XRP plus RLUSD plus XRP Ledger, the future of global payments. When Visa studies it, the signal is loud, mga lord. So ito na, sinasabi na nila yung mga pwedeng mangyari, no? Pwede ba natin pakinggan to ng konti lang? Ipapast ko lang ng konti. But what's not clear yet is how RLUSD translates to XRPL, translates to XRP, and then it seems like the engine that's funding a lot of this growth and acquisition is ultimately XRP with the value expected of coming back from RLUSD. And so you have this like really interesting flywheel that is playing out for them, but not necessarily clear how the pieces are connecting from a fundamental practical standpoint. And so, like, respect to they're executing on the M&A path, and I could see path. But what's so yun na, no, in-explain niya na yan, mga lods, no? Dali lang, tingnan ko lang to Cut red-handed, the bank Elon picked to run X-Money has been secretly hooked up with Ripple Tech since 2014. Yung ano to, sinabi ko na to mga lods, no, yung Cross River. Matagal, ito yung gagamitin kasi ni Elon Musk, mga lods, para sa kanyang X-Money o yung X-payment dito sa X. Pero itong Cross River na yan, mga idol, matagal ng partner ng Ripple yan, 2014 pa, no? So connect the dot. No, ito na yung kanina. Ripple joins Singapore's Monetary Authority Bloom Initiative partnering with Unlock, the pilot cross-border trade settlements using XRP Ledger and RLUSD is stablecoin. So, breaking, ito mga lodi. Sino mga na-explain na natin tong DTC, sino mga nakaraan mabigat yan mga lods, no? Malupit yan, kumbaga. DTCC says it wants to tokenize everything in 50 weeks. Ripple Prime is already inside the NSCC system, mga lodi. No, kumbaga hindi lang sinasabi pero sila na yan, parang ganun. Sinabi na rin natin sa inyo kung ano yung tokenization, di ba? In a new interview, the DTCC said it is trying to compress the 50 years of US market infrastructure into roughly 50 weeks. Grabe yun 50 years to 50 weeks as it pushes toward a fully tokenized future. We believe that someday everything will tokenize, mga idol. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng tokenization, di ba? Binasa natin to ng Tagalog nung nakaraang video natin. Put 100 trillion on our platform, sa mga lodi, sabi ng DTCC. The biggest quadrillion US, grabe, quadrillion na to. Market infrastructure giant is openly saying that US is going all in into tokenization. Let's remember that Ripple is already inside that system, as Ripple Prime Hidden Road was added to the NSCC directory on March 2. Nandun na sila sa loob, mga idol, no? So, ayan grabe. Parang nandiyan na sa harapan natin, no? Pero walang pumapansin lang.
David Schwartz reveal why XRP fees can suddenly spike without warning. Bigla raw magpa-pump mga idol, no? XRP ledger activity recently surged near 200 transactions per ledger, a threshold rarely reached in the network history. This increased network activity resulted in higher fees and load, leading to criticism. Schwartz said fees increase when transaction demand exceeds network capacity, and even a slight overflow beyond limits like 200 TPS can push fees much higher. So, magkakaroon siya ng epekto, no? Kahit maliit lang yung ano niya, limit, 200 TPS lang. Validators determine the clearing rate collectively, needing at least a majority and sometimes up to 80% agreement depending on the negative UNL setup. When performance drops, such as consensus rounds stretching to about 12 seconds, validator reduce transaction targets and shift the P curve to stabilize the network. So ito yung sinabi rito. These are two very interesting things about P escalation. First, ayan na nga mga Lodi. Basta yan. In-explain niya dyan. Basahin na nga natin. First, if there are more transactions than the network can comfortably clear, labo kasi naman ako na, the P will escalate to however high it has to be to keep the rate acceptable, mga idol, no? If there's even 1 TPS requested, then the network can clear. The theoretical transaction P can go arbitrary high. If the network maxes at says 200 TPS, then the pre will be whatever P needed to find 200 transactions per seconds or fewer willing to pay at the P. Second, it's the validator that negotiate the clearing rate. Tagalogin na nga lang natin para maintindihan natin, mga Lodi. Ang labo sumasakit yung mata ko. Kamakailan umabot ng record na halos 200 transaction per ledger ang aktibidad ng XRP ledger. Ito ay isang bihirang pangyayari sa kasaysayan ng network, at dahil dito, biglang tumaas ang mga bayarin o yung fees sa mga transaksyon na nagdudulot ng mga reklamo mula sa ilang gumagamit. Ayon kay David Schwartz, mga idol, dating CTO ng Ripple at isa rin sa mga taga-disenyo ng XRP ledger, nangyayari ito dahil sa mekanismo ng network para mapanatili ang katatagan. Ayan. Kapag sobrang demand sa transaksyon kumpara sa kapasidad ng network, halimbawa lampas sa 200 transaction, otomatikong tumataas ang P, mga idol, no? Automatic 'yan. Kapag mataas ang demand, okay? Kahit maliit lang ng sobra, kumbaga kahit maliit lang sumobra, maaaring tumaas ng husto ang bayarin hanggang sa bumaba ang bilang ng transaksyon sa normal na antas. No, kumbaga kapag sumusobra kumbaga umaapaw. Kahit kumapaw lang ng konti, tataas na yung P hanggang bumalik siya rin sa normal level niya. Ito ay upang maiwasan ang pagka-overload ng network. Ang mga validator, mga idol, ang sama-samang magdidesisyon sa clearing rate o bilis ng pagproseso. Kailangan ng majority consensus para magbago ang P curve kapag bumabagal ang network. Binababa nila ang target na bilang ng transaksyon at ina-adjust ang P para mapanatili ang stability, mga idol. So, once na dumadami yung transaction, mga idol, tumataas yung fees. 'Di ba? Ang fees natin, yung XRP yung atin mga idol, yung transaction fee natin yung gamit Sa normal na panahon, nananatiling napakababa ang fees ng XRP ledger. Kaya mabilis at mura ang mga transaksyon, at bigla ang pagtaas nito ay pansamantala lang at self-correcting. Nangyayari lang kapag sobrang busy ang network. Paano pag sobrang inadapt ni XRP ledger? Sobrang, sabihin na natin umabot ng thousands o million yung transaction, di aapaw na yun, tataas yung P, parang ganun. Sa normal na panahon, nananatiling napakababa ng P, kaya mabilis, mura ang transaksyon, at biglang pagtaas nito. Pansamantala lang, correcting, ganyan. Nabasa ko na ito, sobrang busy network. Sa madaling sabi, ito ay built-in na safety feature ng XRP ledger upang hindi mag-collapse ang system kapag masyadong maraming gumagamit ng sabay-sabay. Pagkatapos ng surge, bumabalik naman sa normal
ang lahat, mga idol. Pero ayun yung reason, pwedeng mag-spike yung price. Okay? Eto, gusto ko lang panoorin natin to, mga idol, kasi hindi ko pa to napapanood. Di gawa to ng Bull. Parang kinoconnect nila si Elon Musk kay Bearable Guy o David Schwartz or someone else. Ayan, panoorin natin. Hindi ko alam to eh. Ngayon ko lang to nakakita talaga, promise. Is Bearable Guy Elon Musk, David Schwartz, or someone else? Listen to this. Most people are staring at price candles. The elite are following an astrological ancient blueprint that dates back to the Antikythera mechanism, the world's first analog computer. This isn't a theory, it's a 2,000-year-old roadmap for the financial reset. If you've been in the XRP community, you know Bearable Guy. His riddles always lead back to one thing, the financial reset with XRP. The Antikythera mechanism is an ancient Greek hand-powered analog computer used to calculate and predict astronomical positions and eclipses. And Bearable Guy's most famous riddle shows the bear sitting in a chair, looking out at the stars, with the Antikythera mechanism sitting right below the Triskelion logo. Why? Because they are telling us the Great Reset is an astrological cyclical necessity. The gears of the old financial system are grinding to a halt, and XRP is the master key that restarts the engine. Do you think XRP is the chosen one, or is this all a bunch of bullshit? Because everyone is wondering, Alam nyo, parang napaka-coincidence din. No? Hindi ko naman to alam kasi nung una eh. Nung actually talaga, promise, hindi ko alam. Simula nung ni-research ko yung XRP, nag-do your own research ako sa XRP. Natuwa ako sa kanila, tapos ganyan. Lately ko lang na-realize, no? Yung logo ng Ripple is ang Triskelion yung pangalan, mga idol. No? Ang lapit ng coincidence nun, mga lods, no? Triskelion yung pangalan ng logo ng Ripple. No, so alam niyo naman, syempre, alam niyo naman Pratman ako. So doon ako, membro ako doon eh. So lately ko lang nalaman 'yon, no. I mean, hindi naman lately, matagal na, pero hindi ko siya nalaman nung nagustuhan ko yung XRP. Nauna kong nagustuhan yung XRP bago ako na-realize yun, mga idol. No, so ang tindi nun, na mind blown ako doon eh. Oo nga, lupit doon ah. Mukhang dito ako destiny ah. Ganun yung naisip ko agad eh, mga idol. No? So ito na, mag-ano na tayo. Babasa na tayo ng ating mga news, mga idol. Ay, mga comment pala, sorry. Okay, let's go, mga Lodi. Magbabasa tayo ng ating comment. 45 comment. Salamat sa lahat ng 45 na nag-comment, mga Lord. Shoutout sa inyong lahat. Rodel Domanico, idol, napakomment ulit ako sa CoinPH. Daming nakababang sa sell side ng XRP. 31 million sa 90 PH per share. Pero sa XRP, USDT, hindi naman ganun kalaki. Yamo lang sila, idol. Jack Slater, mga Lodi. Nakabang sila sa 90 pesos. Magkano ba yung ano ngayon? XRP ngayon, nasa 80 lang eh. 85. Okay? So, nasa 85 tayo ngayon. So, once na umabot siya ng 90 pesos, magsisell sila. Parang ganun yan eh, di ba? Nakaset yung sell nila. Selling nila nasa 90 pesos. Saan banda yan? Dito banda. Oh, dito. Nako, may dulo. Kaya naman pala eh. Saan dito yon? Check nga natin 90 pesos. Ano kasi ito eh. Dito ata yung 90 pesos eh, mga lods. Oh, yan. Meron tayong ano dyan. Resistance, no? So, baka dyan sila nakaset, mga idol. Shoutout sa iyo, Jack. Lisa Yonson, always yan. Bangag kasi si Auntie, uy, grabe. At ang mga pangulo niya. Grabe si idol. Si Adi Puentes, no? Di umano naman daw yan, sabi, di ba? Di umano. Joseph Birdie, shoutout sa iyo. Si Haim Hime. Shoutout idol, Team Aran from South Korea. Oy, Team Aran, shoutout sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Gabi ngayon dito. Present Lods, good PM po. Salamat sa update si Phil Habis. BJ Ramirez. Shoutout sa iyo, idol. Tanggojo. Basta BBM. puro ngagba, mga yan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. O, hindi ako nagsasabi niyan ha. Binabasa ko lang, mga Lodi. Bangag daw si BBM. Sabi dito. Ano lang naman yan eh. Sa bagay, busy kasi ngayon, mga Lods eh. Pero kung ayaw niya nang tawagin siya ng mga ganyan, basic lang yan. Diba? Magpa-drug test. Alam nyo, mga idol, kung ikaw common sense lang naman yun, mga Lods. Pag sinasabihan ka ng gano'n, hindi magpa-drug test ka. Buti sana kung nagsasabi sa'yo, mga kaaway mo eh, yung inaasar ka lang eh. Di ba? Yung nagsasabi sa'yo na ganun ka, taong bayan, tsaka yung kapatid mo. hindi ibang tao. So, ibig sabihin, kung wala ka talagang gano'n, hindi ka talaga gano'n, ba't ayaw mo magano?
Magpa-drug test, di ba? Basic lang yun, common sense lang yun, mga lodi. So, ibig sabihin, dahil ayaw mo, ano ka, ganun lang yun, mga idol. Huwag nyo nang habaan. Huwag nyo nang bigyan ng reason. Huwag nyo nang pagtanggol na ganito, na ganyan. Ganun. Tayo na para kayong mga tanga nun, mga lodi. Masyado nyo pinapagawang komplikado lahat. Ganun lang yun eh. Pengway Coin, shoutout sa'yo. Rodel Dumanico, always watching idol, pa-request agahan mo sa gabi. O, ba't naman? Kasi hindi makatulog kapag walang update. Oy, grabe si idol, si Rodel. Ferdinand, shoutout sa'yo. Ardel Navigator, si Ate Castro, Tropa Pips. Victorio, yang sis, ayan, si Anda yan. Ako, grabe, tama na tayo dyan. Pete Pelizardo, shoutout sa'yo, idol, si Romy. Maybe in the future magsusuot ng bestida gaya ni Peacemaker sa award night. Sino yun? Hindi ko alam Si John Del. Ayan, shoutout si Idol. Magandang tanghali. Wala ba tayong magandang bukas titignan natin XLMNH bar titignan natin. Idol, kung biglang natapos ang buhay napatay ng Iran si Trump. Wag naman sana, no? Mag-all in ka ba sa short position? Mahirap eh. Sabi nga nila mga idol, nung umupo si Trump, ay bago nung natanghal tuloy, ang tawag doon. Nung inano na siya, diniklara yon. Diniklara na siyang president, mga lodi, umangat. Kaya lang nung simula nung umupo siya, mga lodi, dun bumagsak. 'Di ba? So, kung madided siya, sigurado ba kayong babagsak? Paano kung siya yung reason kung ba't bumagsak? At kung mawala siya, tumaas tayo. So, hindi natin alam, mga idol, no? At wag naman natin ipagdasal yun. Ikaw naman, Meowsy, oh. Arnel Sapitanan, shoutout sa'yo. Si Virgil. Si Books. Ako, Lod, sa abot lang ng $9. XRP, masaya na ako. Out na ako. Solid na yun sa akin. O yun, no? Solid na talaga yun, mga Lodi. Shoutout sa tita ng mundong ibabaw. Mga lutang. Si Antindi mo, sabi ni Ronin Padilla. Kevin. Kung makakuha nila, sinasabi ni Ninong Brad Garlinghouse sa SWIFT, posibleng maging 3 digits siya. Yung 15%, no, idol, no? Basta kalma lang, long term lang tayo at delay gratification lang tayo, hindi lang naman XRP hold ko eh. Kaya masaya ako ngayon until mababa pa, imbak at imbak lang. Kaso hindi mo binabalita yung send ko sa'yo. Binabalita ako 'di ba? Binalita ko nga ngayon eh. Ikaw naman, nung tatambo ka agad. Si Mentor Jerry, shoutout sa'yo. Si Ernesto, ayan, shoutout sa'yo. Si Emmanuel, imagine kung dati pa tinuro sa atin Bitcoin at naka-invest tayo 2010 kesa kung ano-anong algebra at calculus. Hindi ba nakatulong sa'yo yung algebra at calculus, idol? Ayan, si Disley, shoutout sa'yo. Si Babel Sambales, shoutout sa'yo. Clabis, never judge the book by each other. Sabi nga nila. Ayan ang isang example niyan. Binash na ng tao yung aktor dahil sa video na sinasaktan niya yung isang tao pero hindi nila. Parang alam niyo yung nangyari kay 'di ba? Kay Aura noon. 'Di ba? Nung unang balita noon, si Aura yung kinakampihan, 'di ba? Tapos nung bandang huli nung nakita nila yung video, nagbago lahat ng isip nila, 'di ba? Kaya pala nakakalusot yung ilang missile sa Iron Dome. Kaya siguro malakas ang loob ng Iran na kaya nila tibagin yung Iron Dome, no? Kasi may spy sila ron, no? So parang USA pala yung leadership sa Iran. Meron iba't ibang state. Pwede, idol, no? Si Boss J, buti pa yung China, advanced na ang mga bata sa kanila. Dito sa atin, panay cellphone, no? Si Cerezo, idol, up and down XRP natin. Oo nga eh. Skylab. Oy, Skylab, may sa ano ka na, di ba? Sa pharmacy ka ba, idol? Pwede ba? Pwede ba bumili sa'yo ng isang malupit na gamot na wala akong prescription. Di ba? So, bawal ata yan, no? Wag na nga. May gusto akong bilhin eh. Kaya lang, kailangan ng prescription eh. Idol, ayoko magpa-check up. Takot ako sa doktor eh. Ayan, Edwin, shoutout sa'yo. Sela Bila, shoutout sa'yo. Si Romel Babiera, shoutout sa'yo. Santos Jandel, King Shangsheng, Books. Engineer Lloyd, mga idol, Cortez.
si Stephen Andre at syempre si Kevin Antonio Sembrano ang nag-champion sa atin. Shoutout sa inyong lahat mga idol, no? So ayan, sana nagustuhan niyo yung ating news ngayong gabi mga Lodi, at syempre sana i-like niyo yung video, subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange dyan mga Lods, check niyo yung link dyan sa description natin. Check niyo lahat ng link dyan mga Lodi, makakatulong sa inyo yan. Lalo na ngayon mga idol, no? So ayun, shoutout sa inyo, maraming salamat, magandang araw sa inyo mga kapatid, at What's up, what's up? thank you.